Touchdown, UK! Hello guys! Andito po tayo ngayon sa Belfast City Airport. Kakarating ko lang po galing Warsaw, Poland. Ayan po guys, pauwi po muna kami ngayon para yatid ang aming mga gamit. At after nun, ipapasyal po nila ako dito sa Northern Ireland. Yung ngiti naming dalawa parang 10 taon di nagkita eh. Totoo ba to? Andito na ba talaga ako? Ang bilis ng mga nangyayari guys, kaka-apply ko lang pala last month. At ngayon nandito na ako. Ang bilis ng panahon eh, no? I-share ko pala sa inyo guys, ang mga nangyari sa akin simula nung nag-apply ako dito. Ang daming nangyari at ang dami kong pinagdaanan bago ako maharating dito. Kung hindi lang siguro akong nagkamali ng code, June pa lang siguro andito na ako. After po pala namin maiuwiran lahat ng gamit ko ay namasyal agad kami. Ayan guys, ang bilis namin makarating. Ano, naunahan ko pala yung partner kong makapunta dito. Ang ganda ng lugar guys, as in mapifeel mo talaga na nasa ibang lugar ka. So ayun na nga guys, isi-share ko nga pala mga nangyari sa akin simula nag-apply ako dito. Na-refuse po pala ang temporary resident card ko nung May sa Poland. Na-approve naman ako dito sa UK. So dinami-rami nung nangyari sa amin magmula last year at hanggang nung July, worth it lahat ng paghihintay. 2 beses nga pala akong nag-apply guys ng application ko dito sa UK. At nung unang application ko ay namali ng code at pinaulit sa akin ng UK Corp. At ang sabi, kailangan ko daw i-withdraw within 10 days kundi magdi-decision daw sila at i-deny nila ang application ko. At timing pa na naka-holiday yung consultant ko at buti na lang meron pang isang consultant na nag-reply sa akin. Panibagong apply, syempre panibagong paghihintay. Natanggal nga pala ako sa trabaho dahil sa kaka-absent ko, sa kakapunta ko ng syudad, sa kaka-follow up ng mga papers ko, sa kakakuha ng police clearance na umay siguro yung kumpanya sa akin kaya ako tinanggal. At sa pagkatanggal ko, ito ang nangyari sa akin. Dito ako inilagay. Di kasi ako nagsasabi ng totoo kung bakit ako uma-absent. Ang dahilan ko lang, ina-asikaso ko sa embassy ang birth certificate ng anak ko. Hindi lang siguro 10 beses akong umabsent sa loob ng 3 buwan eh. Kasi guys, kapag umabsent ako, magpuputol yung linya. Kumbaga, walang trabaho yung buong linya namin kapag wala ako. Ako kasi yung nananahi sa linya namin eh. Actually guys, nag-send na ako ng resignation letter nung June 30 hanggang July 15. Eh kaso lang nag-aalanganin ako baka ako ma-refuse na naman ako. Kaya hindi ko tinuloy. Nagpaalam ako ulit. Ang sabi ko, may gagawin na ako sa syudad, yung birth certificate na naman ang anak ko. Hindi rin ako pinayagan, pinapili nila ako. Ang sabi ko, kasi pipiliin ko yung gagawin ko sa July 18 kasi importante yon. Kaya pinag-last day nila ako ng July 15. Noong araw ng July 15 na magpapaalam ako na kailangan ko kakong mag-absent sa July 18 dahil importante. Yun din yung araw na kinausap ako at pinag-last day ako sa kumpanya. At ayun guys, nabigla kaming lahat pati yung mga kasama ko. Kahit na rin ba magpaalam ka na may sakit ka at kailangan mong umabsent, hindi ka rin inapapayagan ng basta-basta. Kapag naman may nangyari sa'yo, ipapalatang ka lang nila, di ba? Wala naman silang bibigay na kung ano sa'yo. Balik tayo sa July 18. Yung July 18 yung pala, yun po pala yung tangalong schedule ko sa biometric ko. Sa PLS Warsaw nga po pala ako nakapag-biometric guys. Then after nun, naghintay kami ng 10 days para sa IHS ko. Yun kasi kami nagkamali sa unang application ko. Nagulat na lang kami ba't wala akong IHS na babayaran. Kasi guys, kapag hindi ka talaga sa healthcare nagtatrabaho, kailangan talaga may IHS kang babayaran. So ayun, pinaulit na yung application ko. Kinabukasan no, naghanap agad kami ng pambayad namin ng IHS at sobrang laki ang binayaran namin guys. Sa susunod kong upload na video, ikukwento ko para sa inyo kung magkano lahat ang kabuuan ng nagasto namin magmula nung nag-apply ako nung June hanggang July. Uuwi na pala muna kami guys, hindi na namin kaya yung lamig. Hanggang sa susunod, paalam!